Magandang Biyernes mga kabayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa end of service benefits natin dito sa Saudi Arabia. Meron kasi mga katanungan at may mga kalituhan tungkol dito. So papaliwanag natin based sa Saudi Labor Law. So ang tanong is nag-resign ka, mababawasan ba ang end of service benefits mo? So kung nag-resign ka sa trabaho kabayan at iniisip mo kung makukuha mo ang iyong end of service benefits or yung tinatawag natin na ESB or EOSB, may mga nagsasabi kasi na kapag nag-resign, wala kang makukuha. May iba naman nagsasabi, automatic na buo ang makukuha natin na EOSB. So alin ba talaga ang tama? So ito yung ating sagutin. Ang ordinaryong resignation mga kabayan, maaaring magpababa ng EOSB. Tandaan po, ang ordinaryong resignation, maaaring magpababa ng ating end of service benefits. So depende ito sa haba ng tuloy-tuloy na serbisyo sa employer. So, ang paliwanag na ito, mga kabayan, nilinawin natin para sa private sector, okay? Nasakop ng Saudi Labor Law. Kasi iba po ang regulations ng pagdating sa domestic workers, yung mga nagtatrabaho sa bahay tulad ng house driver, household worker, at mga domestic helper. So, paliwanag natin, para maintindihan, dalawang calculation ang kailangan tingnan. Una, kukwentahin muna yung buong EOSB base sa amount sa ilalim ng Article 84. Okay, ito po yung ang batas dito sa Saudi na tungkol sa ating end of service benefits, yung Article 84. Ang unang 5 taon ng serbisyo or yung tinatawag na first 5 years is, ang katumbas po nito is kalahati ng ating buwan ng sahod. Okay? So, pagkatapos ng 5 taon, buo na yung makukuha natin na EOSB every year. So, yung kung magkano sahod natin monthly, after 5 years, so makukuha natin is 1 month equivalent sa kada taon, sa succeeding year. Ang sinusunod po dito ay yung huli nating salary. Kung magkano yung huli nating salary, yun ang ginagamit na basehan. Kasama yun sa proportional calculation ng anumang bahagi ng taon na natapos natin. Pero kapag resignation ng dahilan ng pagtatapos ng employment relationship, dito pumapasok yung Article 85 ng Saudi Labor Law. Ganito ang rule ng Article 85. Kapag mas mababa sa 2 taon ang continuous service mo at nag-resign ka, generally is wala ka pong EOSB. Okay? Kaya marami nagtatanong kung may makukuha daw ba, hindi natapos ang 2 years. Generally, wala po tayong makukuha ng EOSB. So kapag 2 taon hanggang 5 taon ang bracket mo na serbisyo mo, so may makukuha ka na 1/3. Okay? O sa Tagalog ay 1/4 ang calculated na EOSB entitlement. So kapag mahigit 5 taon pero wala pang 10 taon, so 2/3 naman ang equivalent ng EOSB mo based sa full EOSB mo, 2/3 naman ang makukuha. At kapag naka 10 taon or higit ang iyong serbisyo, dito na pumapasok yung kahit nag-resign ka, buo ang iyong EOSB na makukuha every year kung nakailang taon ka. So, bigyan natin ng sample computation. Halimbawa, 4 na taon ka nagtrabaho at ang salary na gagamitin natin sa example na ito ay 3,000 Saudi Riyals. So dahil 4 na taon ka, nasa first 5 years ka, so kalahati ng 3,000 is 1,500. So i-multiply natin yan sa 4 years, so 1,500 na multiply by 4 ay 6,000 Riyals ang base amount ng ating full EOSB. Pero nga, dahil resignation ang dahilan at nasa 2 to 5 year bracket ka, okay? 2 to 5 year bracket meaning nasa 4 years ka, so under ka ng 2 to 5 year bracket, 1/3 lamang ang applicable. So ang 1/3 ng 6,000 Riyal is 2,000 Riyal mga kabayan. So yun ang estimated na magiging end of service benefits mo. Okay? Estimated po yun. So ibig sabihin sa sample na ito, hindi totally nawawala ang end of service benefits pero nababawasan ito dahil resignation nga ang recorded reason. So illustration lamang po ito. Example lang, maaaring mag-iba-iba yung actual calculation depende sa exact service, contract records at official reason ng termination. Okay? Pero ang madalas na nakakalito, hindi lahat ng pag-alis sa trabaho ay resignation. Kung natapos ang fixed term contract mo at hindi na ito ni-renew,
So, maaring ang tamang dahilan nito ay contract expiry or termination upon expiry, hindi resignation. So, mahalaga ang distinction na ito dahil ang reduction sa Article 85 ay specifically para sa employment relationship na natapos dahil sa worker's resignation. Hindi po true dahil nag-end of contract sa completion or upon expiry. Kaya wag po tayo basta pumili ng resignation sa kiwa kung ang totoong sitwasyon ay natural na pagtatapos ng kontrata. Dahil makaka-apekto nga po pag resignation sa ating EOSB. Bababa po siya. Okay? So kung meron pa ko yung katanungan tungkol sa USB, resignation, contract expiry, so i-post nyo lang po yung kumpletong details. Huwag nyo i-share sa kahit anong platform yung mga sensitive personal information nyo. Okay, post nyo po sa pinoytalks.com sa ating community para mapag-usapan.